Tapos na ba ang medical ng iyong parents sa St. Luke's? Nasputong din ba ang iyong kapamilya or ang parents mo kagaya sa nangyari sa parents ko? Alam mo ba ang next step na gagawin? Nahirapan ka bang kumuha ng interview slot para sa iyong parents? Well, itong video na to ay para sa'yo. Kung bago ka sa aking channel, paki-hit ang subscribe and notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlogs. And please, share this to your family and friends. Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, magtatagalog po ako for this video. So, for this vlog, pag-uusapan natin ang pinakamahirap na part kung saan dinadanas to ng mga nagpipetisyon na sa kanilang mga kapamilya. Originally, ang interview date ng aking parents for IR5 visa is April 24, 2024. You have to schedule the medical 2 weeks before the interview. So, I pick April 5 for their medical appointment sa St. Luke's. Ang nangyari is, okay naman daw yung process, mababait naman daw yung mga tao sa St. Luke's. Meron ako ipapakita na flow chart. Yun din yung finalo ng parents ko. Usually, well, ang dala lang ng parents ko that time when they went to St. Luke's ay ang kanilang passport and appointment letter. So, iyon lang ang dadalhin when you go to St. Luke's Medical Center. Pagka may appointment ka ng medical, yun. So, this is the St. Luke's Extension Clinic flowchart. So, sabi ng parents ko, nandun na daw sila 30 minutes before their appointment. So, which is good. Nandun ka early. So, first thing first, checking of documents, and pagpasok daw nila, mabilisan lang. They capture yung picture ng parents ko. Ang dala lang nila ay passport and then appointment letter. So, mabilis lang yan. And then, nagbayad sila sa 5th floor. And then, after nilang magbayad, you can go anywhere. Kung gusto mo unahin si laboratory, kung gusto mo unahin si radiology, it's up to you. So, ayun, meron ding vital signs, that's the USA counter. Kahit na ano dyan, basta within the day, malalaman mo yung result. So, mabilis lang, sabi ng parents ko. Matatapos mo within a day. Okay, so dun sa mga nagpa-medical sa St. Luke's, base sa mga napanood ko na, mga vlogs, meron daw mga
color coding yan na papel, na kapag ka green na slip ang ibinigay, meaning for sputum, pagka white, ibig sabihin ay okay, good to go for vaccine. So, based on their experience, white ang binigay na slip. Ipapakita ko po sa inyo ang binigay na slip sa aking parents. And, siguro wala ng color coding ngayon. Uniform na white na slip. At naka-indicate doon sa white na slip kung kailan ang balik ng parents mo for sputum culture. Okay, so after ng x-ray nila, ito yung binigay sa parents ko. So, they have to come back to St. Luke's ng April 16, 17, and 18 for their sputum collection. Ayan, nandyan yung oras. It's from 6 a.m. to 8:30. So, kailangan walang breakfast. Water lang ang allowed for them. To keep the story short, ay nasputum ang aking parents doon sa kanilang medical sa St. Luke's. So, ano nga ba ang sputum? Ang sputum ay yun yung i-check nila like x-ray or may nakita sila na parang mahigpit kasi dito sa US. So, talagang ini-screen yan ng St. Luke's. Kahit na may makita silang tuldok doon sa x-ray ng parents ko, for sure, subject to sputum yan. So, ayun nga. Unfortunately, nasputum ang parents ko when they went to St. Luke's April 5. And sobrang kabado ako that day. Kasi prior to that, bigyan ko kayo ng backstory. Merong ubo talaga yung father ko. Mga ilang buwan na yung ubo niya. Kasi ganun talaga eh. Ganun din ako kapag ka inuubo. So matagal bago mawala ang ubo. But yung mom ko, okay naman siya. Okay naman yung mom ko. Wala naman siyang ubo. And yung dad ko lang talaga. So, bago pa man nun, bago ko pa siya i-schedule, sabi ko sa dad ko, Tay, uminom ka na ng gamot para pagdating mo sa medical, wala nang problema, magiging okay na yan, magiging smooth, at makakarating sila sa kanilang interview sa April 24. So, ayun, like, I was hoping and praying na sana maging okay yung medical. Pero, so I was so worried. Talagang, kahit na uminom ng gatas, kasi sabi daw nila, like, iinom ka ng gatas before your medical. Like, I've seen a lot of vlogs regarding this. And, talaga namang, yung iba talagang umiiyak talaga sila. Kasi iba talaga may, like, fiancé visa. Ako talaga, ito is, like, my parents petition. Like, pinipetition ko yung parents ko papunta dito sa US. And, wala rin naman akong magagawa. Yun talaga yun eh. They have to undergo the sputum collection. So, actually, medyo okay pa nga kasi akala ko lang talaga is yung tatay ko yung magkakaproblema. So, yung nanay ko rin is na sputum. So, parang na-detect nila na parang yung nanay ko daw is like weeks before, like nagkasipon siya, and sabi ko nga sa inyo, gatuldok lang ang makita doon sa x-ray. Talagang subject to sputum na. So, hindi porket, senior na yung mga parents ko. May mga iba daw, sabi, nakasabay nila na okay naman, hindi sila nagkaubo, but still, under sputum din sila. So, it is what it is. Ganun talaga. And, yun. Okay, so,
I've watched a lot of vlogs regarding dun sa, like, sa mga na-sputum. And, since, yun nga, based on their experience, okay naman daw. Their first day, maraming tao, mahaba ang pila. Pero since yung parents ko, senior sila, so medyo priority sila kasi seniors. Like, mga seniors walang problema. They have their own priority lane. At doon naman sa mga ibang na hindi senior, like, they have their specific linya for them. So, ayun. Sa mga napanood ko na vlogs, ang sabi nila is like, mag-alcohol nga daw dun sa area. Kasi may area doon na talagang, maglalabas ka talaga. Pipilitin mong ilabas talaga yung sputum mo. Kahit naman yung parents ko nahirapan talaga sila kasi wala naman ng sputum. Wala namang phlegm na ilalabas. So, medyo nahirapan sila sa part na yon. And, actually, sabi ko nga sa kanila is like, kung gusto nila, doon na lang sila sa area, ibubuko na lang ng hotel para lagi silang early. Kasi nga, syempre, marami ang nagpapasputum. Syempre, para rin sa safety nila, gusto ko sila yung pinakauna dun sa pila, as in number 1 dun sa pila. Kaya lang, ayaw din ng parents ko. Mainipin kasi yung mga yun. Especially yung tatay ko. So, ayaw din naman nila yon, kaya pupunta na lang daw sila na maaga. So, thankfully, every day, kasi 3 days yun consecutive days, 3 days consecutive na pupunta sila doon. Thankfully, medyo nandun sila sa from 1 to 20 na pila. And, okay naman daw yung experience, madali lang daw. Yun nga, nahirapan nga lang daw sila dun sa pagpapalabas ng phlegm kasi nga wala na silang mailabas na phlegm. So ayun, kasi talagang pipilitin ka talaga doon na maglabas ng ng phlegm. Okay, so this is the form. Yun yung binigay sa parents ko after malaman ang kanilang x-ray. So, therefore, sputum. Nakalagay dyan, date of collection. Kailangan nilang bumalik from April 16 to April 18. That's their sputum collection. And then, babalik ulit sila. Nakalagay dyan, return on June 18, 2 months after the sputum collection, 8 o'clock a.m. Babalik sila sa SLEC. So, pagbalik nila ng June 18, magkakaalaman kung immunization na ba sila or magagamot pa sila. So, iyon, sabi ko pa sa parents ko ay lahat ng mga hahawakan nyo doon, lahat ng mga isanitize nyo kasi nga, syempre, hindi mo alam yung mga umubo na or, nagbigay na ng phlegm. Kasi isang cubicle lang yun Same cubicle. Lahat sila doon pupunta. So, sabi ko, isanitize nyo. Napaka-OC no? So, isanitize na, syempre, it's for them na rin, di ba? Na, yung mga upuan na upuan nyo, i-alcohol nyo, sanitize nyo maigi. Syempre, you'll never know, baka yung kasunod nyo or baka yung sinundan nyo is positive pala sa sa TB. So, medyo kailangan din naman kasi tayo maging cautious doon sa situation. Kaya doble ingat din talaga. So, yun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maagang dumating naman yung parents ko dun sa kanilang 3 days appointment. Pero yung iba, eto, heads up lang sa mga hindi senior na mag-a-apply for immigrant visa, like, the fiancé visa. Siyempre, mag-undergo pa rin naman kayo ng mga medical sa mga ibang visa class papuntang US. So, yung iba, ang ginagawa nila is, nagpapabook sila ng hotel dun sa nearby area para nga naman syempre maaga sila. And, that's number 1.
Number 2, ito hindi ko alam guys, nag-i-exist pala ito doon. So, number 2, meron doon mga nagpaparenta ng chairs, yung mga monoblock chairs, nagpaparenta sila. Halimbawa, kakausapin nila, ipila mo yung chair ko ng ganitong oras. 'Di ba? May ganun pala. So, ipila mo yung chair ko ng ganitong oras para, una sila sa pila at may tagabantay sila ng pila. So, ayun, hindi ko alam kung magkano. Parang pinatanong ko ata sa parents ko, it's either 100 or 200 per chair na aarkilahin mo. So, iyon. Yun kasi yung, yung hanap buhay nung iba doon na malapit lang doon sa sputum area collection. Di ba, wais din talaga mga Pinoy. So, iyon. And, thankfully din naman at okay naman ang kanilang 3 days ng sputum. So, after 3 days ng sputum, babalik sila on the so, April, April, May, June. 2 months kasi ang culture ng sputum. So, babalik sila sa ika-2 months. So, ang ika-2 months ay June 18. So, babalik sila ng June 18. Titignan kung okay ba ang kanilang sputum culture. Positive ba sa TB? Ayun. So, ayun. We'll see. Kasi June 18 ang balik ng aking parents sa St. Luke's Extension Clinic. So, since na-sputum nga yung parents ko and kailangan nilang bumalik ng June 18. June 18 sila babalik kung doon magkakaalaman kung okay ba yung sputum culture or okay ba yung sputum culture at magpo-proceed na sila sa vaccination or they're under evaluation kasi parang may nakita sila na parang may positive TB. So, ayun, magkakaalaman ng June 18. And, syempre, since na-move, dahil ang original schedule ng interview nila ay April 24, you have to cancel your appointment, your interview appointment. So, ako, kinancel ko yung interview appointment nila ng April 24. So, you have to call. Dito sa US, meron tayo, guys, meron tayong tatawagan na number. Ipopost ko yung number dyan sa baba. And, ayun, hindi, kasi yung mga tao dito sa US, ayan, ito yung ating number na tatawagan. Hindi kagaya sa Pilipinas na I've read a lot of stories, I've watched a lot of vlogs na every time na tumatawag sila dun sa call center dun sa Pilipinas ay walang sumasagot. It's always busy. So, meron tayong, dito sa US, may konti tayong leverage. Dahil ang customer service nila dito ay sumasagot. Yun nga, okay naman, ini-entertain ng ating tawag. Kaya naman, ayun, naipa-cancel ko yung appointment ng parents ko. Actually, wag po kayo mag-iintay to the last minute, kagaya ng ginawa ko. Kasi talagang sobrang nangarag ako dun sa pagka-cancel ko ng appointment nila. Wag po kayong mag-iintay, kagaya ko. So, dun sa mga na-sputum, di ba meron 2 months na paghihintay. So, ang sabi nila, pagka hindi ka tinawagan, before napapuntahin ka, so sa mga parents ko, it's 18, June 18, at before dun sa date na papabalikin ka, pag hindi ka tinawagan, you're safe. Pero yung iba, tinatawagan sila like, after a month, tinatawagan sila na, for re-evaluation. Pagka kasi ganun, ang mangyayari is,
tawag nito, pagka ganon, re-evaluation, ang mangyayari is, baka, positive sila sa TB, ganon, kaya, they have to self-medicate, kailangan nilang maggamot for another 6 months. So, maaantala yung visa process. So, magbibilang ulit sila ng another like 6 months, and bukod pa doon kasi ang medical po ay nag-e-expire. So pagka ganon, nag-expire, kailangan ulit nilang magpa-medical. So another gastos na naman yon. Lalo pa ngayon tumaas ang medical expense ng adult. So kung dati nasa 18,000 ang medical each, ngayon ay nasa 28,650. So, yung tinaas, 'di ba? From 18 naging 28 plus. So, iyon. Kaya medyo ang taas po ng anxiety ko dahil naghihintay ako na sana walang tumawag, sana talaga. But then luckily walang tumawag sa parents ko ng within that time frame, and pagdating nila doon ay it's for vaccination na sila. So I am so happy, so glad talaga na for vaccine na talaga yung parents ko. So yun, syempre waiting game na naman, and talagang habang naghihintay, habang papalapit na dun sa finish line ng pagpaprocess mo ng petition, eto ka, waiting game, at mas lalo kang na-anxiety, tumataas ang anxiety mo. Dahil syempre gusto mo na rin makasama yung mga magulang mo. Basta guys, eto lang ang tips ko sa inyo. The moment na sputum yung parents nyo, the moment na kinancel nyo, the following day, maghanap na kayo ng interview schedule. Log into CGI portal, maghanap kayo ng interview schedule. It is very frustrating. Talaga, as in sobra, waiting game. Ito yung pinakamahirap na step pagka nagpipetition ka. And ito pa, isa pa na tips and tricks. So, every day na naghahanap ako ng interview slot, wala talaga. And meron akong nabasa na sumali sila dito sa group page for petition. So, naghanap ako kung ano-anong group page na sinalihan ko. Meron talaga nakalagay IR5. Meron kayong makikita na group page. It's IR5 US visa process, or merong parents visa IR5 community. I-click niyo yung mga yon, and then doon sa page na yon, mag-ask kayo kung pwede kayong i-add sa GC nila. May mga GC sila, guys, and itong GC na to ay sobrang helpful. Naging helpful sa akin. As in, lahat ng mga queries, like makikita nyo dito sa GC na to, dito sa page na to, na hindi lang pala ikaw nag-iisa. Ang dami, sobrang dami ang nag-a-apply for IR5 visa. Like parents petitions, sobrang dami. Hindi kayo nag-iisa. So, ayun, because of this GC, nakakuha ako ng slot. And, ang ginawa namin dito, para talagang ma-monitor namin yung slot, is like, ako, nagmo-monitor ako, and at the same time, pinasok ko din sa GC ko yung asawa ko para dalawa kaming nagmo-monitor just in case tulog ako, kasi nga panggabi ako. So,
siya naman yung nagmo-monitor kung meron nagbababa doon ng availability. And luckily, laging siya yung nakakahanap ng mga slots na na available. And luckily, yun, nakakuha na rin ako ng slot for interview ng aking parents. Don't worry, ilalagay ko din sa baba kung ano yung mga community na sinalihan ko para rin makatulong sa journey nyo. Kasi talagang this journey, it's not that easy. Lalo na kapag dumating kayo dito sa interview step. Talaga napakahirap. Sa ating mga IR5, walang masyadong slot. Every time you check, wala talaga. So, etong community na to or group chat, talagang sobra itong nakatulong sa akin. Doon sa group chat namin, we do monitoring. Mamimili ka ng oras. It's Pinas time. Kahit nasaan ka man sa mundo, kahit nasaan man dito sa Amerika, talaga naman nagmo-monitor sila. Talagang minomonitor talaga namin. O ganitong oras, ikaw magmo-monitor. Talagang team effort. Team effort dito sa GC. At minsan may magbababa sa GC na at everyone may slot. Talagang paunahan yan. Paunahan kasi syempre marami talagang gustong makakuha ng schedule, lalo na yung mga pa-expire ang medical. Talagang kailangan nilang makakuha ng slot for their family or for their parents. Kaya sobrang helpful nitong mga Facebook page na to. Yung mga admins dito, they're ready to answer every questions. Ang dami. Kahit na hindi mga admins, kahit na yung mga participant dito sa GC, talagang they share kung ano yung journey nila. Like, let's say, ganito yung nangyari sa medical, or if you have a question, talagang sinasagot ng mga isa't isa kung ano man yung mga na-encounter nila na problems, or kung ano yung mga documents na dadalhin, tips and tricks, ganito. So, yun. Sobrang helpful nitong GC na to. Kaya I suggest na sumali kayo sa GC na to, at doon sa magpa-add kayo sa kanilang GC. Magpa-add lang kayo, sabihin nyo po, sana po mai-add po ako doon sa GC na nagmo-monitor ng interview schedule. Gusto ko lang bigyan kayo ng heads up kasi baka isipin nyo, bakit push niya ako na sumali dito sa GC na ito, ganun. Kasi again, this GC is very helpful. This page is very helpful. Dahil, for example, pinipetition nyo lang ang tatay nyo or ang nanay nyo. Ako medyo lucky kasi dalawa silang pinipetition ko. At least, pwede kong gamitin ng isang account nila sa CGI at pwede kong, like, one way or the other, pwede kong gamitin. Kasi, sa CGI, hindi ka pwedeng mag-check every hour. Ang maximum na pag-check mo ay siguro 3 times a day lang, scattered. So, kaya nga may GC at kaya nga mayroong monitoring kasi pwede mangyari kagaya sa nangyari sa akin doon sa account ng tatay ko, na freeze yung account niya. So, hindi ka pwedeng makapag-login doon sa account niya within 3 consecutive days. Hindi ka pwedeng mag-login. Paano kung ganun yung mangyari sa inyo na hindi ka makapag-login? Ibig sabihin, hindi ka makapag-login, hindi ka rin makakapag-set up or hindi ka makakapag-book ng appointment kapag ka-freeze ang CGI portal. Napaka-sensitive talaga ng portal. Kaya, sobrang helpful pagka talaga sumali ka sa GC. At least, hindi ka open doon sa CGI account ng mom mo or dad mo.
talagang hindi siya ma-freeze. Kasi again, maximum of 3 times lang per day, scattered, ang kailangan pag-check. Dahil kapag ka nasobrahan yon, wala. Talagang ma-freeze yung account mo, hindi mo magagamit for 3 days. At pag ginamit mo yung account mo, 'di ba? Sabi, for 3 days hindi mo magagamit. Like 72 hours, hindi mo magagamit. At ginamit mo, naglagin ka nun, madadagdagan pa rin yung araw na hindi ka makapag-login. Kaya pag sinabi na 3 consecutive days, walang login, huwag mong galawin ng 3 consecutive days para hindi humaba ang pagka-freeze ng account. So, ayun, 2 years in the making ang aking petisyon sa aking parents. And andito na ako sa medyo last part ng petisyon. And we'll see, i-update ko kayo. Nasa interview part na tayo. Malapit na. Konti na lang. Just hang in there. Sana walang maging problema. So, ayun, sa mga nagpepetisyon, kagaya ko, ng pamilya nila, dito papunta sa US, siguro, tiwala lang. And more patience. Sobrang dami ko ring sleepless nights dito sa pagpaprocess ko ng petition ng parents ko. The more na malapit nang matapos, the more na nandun yung stress. At talagang it's a roller coaster ride. Ika nga. Okay, so till my next vlog. Sa next vlog, pag-uusapan naman natin ang interview preparations, anong kailangan dalin sa interview, and the interview questions. So, yun, pag-uusapan natin sa aking next vlog. Thanks for watching. Please like, subscribe, at hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs.